Isang malaking dambuhalang damunyo na si Tamba. O, ayan. Away sila ngayon. Ha? Tingnan natin kung makakaano. Kasi kanina tinanong ng mga media, ay abay, mukhang naninindigan si Remulla at sinasabi niyang, hindi, it is what it is. Ha? It is kamatis, kamatis, patis. Mga ganun-ganun siya eh. Ano kaya ang ibig sabihin nito ni Remulla? Tingnan natin to. Ayan, it is what it is. Yan, may ganyan siya. Wait lang, ulitin natin. Ha? Hindi ko nakita yun eh. Lakihan na natin. Pasok. No comment ako. No comment ako. No comment ako. No comment ako. No comment. It is what it is. Ipis kinamatis. For other person, Hindi kami pumapayag, sinasabi ko sa ebidensya lang. Sabi niya, sinasabi ko sa'yo, hindi kami pumapayag. Kala ko sasayaw na eh. O kaya kakanta na, sinasabi ko sa'yo. O gaganon-ganon na si Remulla. Ano kaya to? Ba't niya, ano yung ibig niya sabihin nito? Sinasabi ko sa'yo, hindi kami papayag. We. Oh. We. Sure ka ba dyan? Baka nakalipad na yan. So, ano sa ni VP Sara? Wala pa kami dyan eh. Wala pa kami dyan. Ano masabi niyo sa mga sinabi kanina sa SALN ni VP Sara kanina? Wala akong masasabi. walang casual posits or casual anuhan. Ano po? Hindi ako familiar sa SALN niya. Thank you, sir. Parang mainit na ang ulo ni Ombudsman. Masyado niyong ginigipit kayong media eh. Mainit na ang ulo ni kasi nakahanap siya ng katapat niya. Dambualang Kasi remember, sabi nga sa mga kartel. Sa kartel po, hindi ko siya sabing kartel sila. So, El Familia. Gumaganong-ganon yung mga yun eh. Siyempre, kapamilya pa rin ni Romualdez si Marcos eh. Baka nagbabanggaan sila ng kapangyarihan, yung power nila sa isa't isa, di ba? Di ba? Yun ang mukhang matindi itong nangyayari na to. Ito, panoorin natin itong mga komento ng mga political analyst. Napaka-importante kasi na maunawaan natin itong itong mga political analyst na nagbabanggit tungkol dito sa pag-amin ni Romualdez. Chotamate. Hindi pala yan. Ito pa. Ito muna. Yung tagalabas muna ang natin. Kasi importante na marinig natin yung yan. Ito. Kira, Assistant Professor ng Department of Political Ito muna, Science para mas ng Ateneo de Manila University. Ano ba akala ko about squirrel yung pag-uusapan, Camille? Professor, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Ay, magandang umaga po. Ay, Prof, anong take mo dito sa video statement ni former Speaker Martin Romualdez? Sabi namin ni Doris, may mga idea na parang, laglagan na. Yun na nga. Admin versus the laglagan. former Speaker. Mukhang hindi na-allies yung magpipinsan. Unang-una, baka pwede ko sabihin na bakit ngayon lang siya lumabas, no? So, Yun. bakit ngayon lang? So, yun yung unang-una kong punto doon. Tapos, Dahil yan ang iyong punto, kailangan nating kantahan niya ng importante kasi yan mga kababayan, di ba? Kailangan nating kantahan niya ng bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang lumabas sa mundo? Wala ng pera. Uy, naku po Romualdez, wala ng pera. Anyari. parang ang naging dating tuloy sa akin is bakit ngayon ka lang nagsasalita ng ganyan na kung saan parang napaka-sensitive ng mga information na sinishare mo, sana nilabas mo na ito dati pa. So tama yung nabanggit mo, no? So parang ang tono ng kanyang statement parang naglalaglaga na sila. So sa loob ng koalisyon mismo, maaring further damage nung kanilang parang coalition. So yun yung parang basa ko doon sa statement ni former Speaker Romualdez.
wala na pong atrasan. Pag ganyan na umpisahan na kumbaga yung giyera, Tuloy-tuloy na. parang ang sabi nila, you've crossed the Rubicon. Correct. Parang tama, ganun, ano, tama. wala na. From now on, hindi na alay. Hindi na sila aliado, magpinsan. Anay na sila. Oh, Kaya tama. yun yung pwede nating Hindi na sila alay, anay na silang pareho. Wala na eh. Nasisira na yung ano eh. Di ba, kunwari bahay. Yung bahay mo yan eh. O, yan yung iyong gobyerno, yung bahay mo. Eh dahil puro sila anay na ngayon, unti-unti nang bumabagsak yung bahay. Wala na, hindi na sila alay. Anay na sila eh. kita yung direksyon. Kasi nga, ang nakita ko parang motibo siguro dito is yun nga, dahil nga yung ombudsman naglabas ng statement na kung saan yun nga nabanggit nila na masasama nga ito si former Speaker Romualdez. So sa tingin ko ang kanyang motibo rito is parang baliktarin o parang ilihis yung mismong direksyon ng investigasyon. So maaring nga ito, magkakaroon ito ng laglagan sa bandang huli. Yun, Given laglagan. na marami siya nabanggit na mga impormasyon na masasabi nating parang inaasahan na natin na gano'n yung mangyayari, pero obvious na na parang tinatry niya pa rin umiwas o ilihis talaga yung sisi. Opo. Pero kung ganyan na lumabas na siya at yan na nga, laglakan at hindi ako po pwedeng ako lang, yun ang dating eh. So ano po ang susunod na kabanata? Wala na yung koalisyon nila ng kanyang pinsan. Ano ang susunod na mangyayari? Siguro Babagsak mas na. magiging mas magiging mainit yung discussion. Baka nga mamaya makasapaw pa ito dun sa mga ongoing na mga issues na hinaharap natin. Again, masasabi Sir, ito po talaga ang tunay na issue. Anong sinasabi ninyong iba pang issue? Ito ang tunay na issue ng bayan ngayon. Yung bilyon. Wala nang mas lalamang pa sa tunay na issue. Ano sinasabi ninyo? Impeachment? O pagtaas ng presyo ng krudo? Sir, lahat to damay dito. Sa katunayan, sa sobrang tindi nito, pinag-uusapan nga ho ito sa Supreme Court right now eh. Yung unprogrammed bills, sa budget, di ba? Yan po ay pinag-uusapan dahil napakahalaga ho. Ang tinding korupsyon na nangyari. Ito talaga ang punot dulo ng pagbagsak ng bansang Pilipinas. Ano sinasabi ninyong ibang issue ang dapat pagtuunan ng pansin? Impeachment? Kayo naman, sir. Ito, para ako, medyo pumantig ang tenga ko dun eh. Ito talaga ang tunay na issue, yung bilyong-bilyong ninakaw mula sa atin. Mula sa'yo. Nagbabayad ka ba ng tax? Kung nagbabayad ka ng tax, magagalit ka. Dahil yung tax na binabayad natin, pinaghihirapan natin, tayong kumakayod, sila nakikinabang, mga animal, sila. Di ba? Sasabihin ninyo, nililiis sa ibang issue. Hindi nililiis to, sir. Bakit ba? Masyadong mainit ulo mo, ah. Ang init kasi ng panahon ngayon, eh. ito na parang late siya, pero again, malaking ito, development, kasi nga yung paghahanap natin ng accountability dun sa nakaraang issue ng flood control na mapasanggang ngayon, patuloy pa rin na hinahanap natin kung ano talaga yung nangyari dito. Kumbaga makakapagpabago ito ng tono eh. So maraming pangalan pa rin ang lalabas. So antayin natin yung mismong mga ebidensya na pwedeng ilabas din ito ni former Speaker Martin Romualdez. Huwag nating kalimutan na siya main player siya. Kaya nga parang ako nung nakikinig ako sa statement niya, apart from yun nga, yung naisip ko nga na bakit ngayon ka lang, masasabi ko na magiging mabigat yung kanyang contribution dito sa discussion kasi siya speaker. So yung access niya sa information, yung kanyang access niya sa mga malalaking tao, talagang direct. Oo. Para malinaw ba sa inyo, Professor Arjan, ano ang papel niya? Kung sinasabi na siyang mastermind, paano siya naging mastermind? Kumbaga, anong kumpas niya? Una-una, wala siya dun sa small committee. Correct. Pangalawa, wala din siya sa APRO. Although, syempre siya ang speaker. Ang tinuro nga niyang pangalan, si former Senate President Chis Escudero at si Zaldico. Kaya nga. Na nag-decide dun sa budget. So, Or- malinaw ba anong papel niya? Oo. Kaya siya itinuturong mastermind? O baka naman dahil lang sa impluensya, dahil nga pinsan niya ang Pangulo.
Ako kung babalikan natin yung mga nangyari noong 2022, so makikita natin na yung mismong pag-angat niya dito sa pwesto ng Speaker of the House, makikita natin na malaki yung kanya naging role sa pag-aayos nga ng legislative parang majority dito sa pamahalaang Marcos. So yung kanyang pamumuno bilang Speaker, ito ay nangangahulugan na meron siya impluwensya sa mga bawat miyembro. So sa mga nagdaang taon, nakita natin na naging punong abala siya sa pagpupush ng mga agenda ng Pangulo. So mahirap kasi parang mahirap na na isipin na wala siyang role sa budget kasi kung babalikan mo talaga yung mga nangyari bawat taon, isa siya sa mga parang leading figures sa push ng mga items, so yung pagja-justify ng mga pag-allocate ng mga funding. So again, yung mga claims na nagsasabi na meron siyang role dito sa issue ng flood control, ito ay dapat niyang harapin. So kailangan meron siyang ebidensya talaga or meron siyang parang mabigat na ebidensya para magsabi na wala siyang parang role dito. So yun yung parang dapat harapin ng dating Speaker of the House. So yung kanyang statement, simula lang ito ng kanyang parang mahabang parang proseso na kung saan kailangan niya talagang mapatunayan na wala siyang role dito. Pero assuming that is true, yung sinasabi mo na parang sa budget, ang dulong pipirma ng budget ang presidente eh. Kaya Yun! nga. Ako hindi din pwedeng magugas kamay yung presidente Na- na hindi wala akong natumpok mo. kinalaman dyan. Yun! Natumpok mo! Ang dulong proseso, siya, taas, oo. ang presidente, hindi ho ba? Yeah, yun yung burden ngayon ng ating Pangulo kasi kung tutusin, parte talaga siya ng proseso. Remember, ang budget, ginagawa siya batas. So yung proseso ng paggawa ng batas, parang ang huli na parang may role dito niya, presidente, pumipirma siya. So nakailang taon tayo na kung saan pumirma siya doon sa mga Appropriations Act na ginawa ng Kongreso na kung saan ang kanyang pinsan ang House Speaker. So ang punto kasi dito is yung bang mga pangunahing personality na sinasabi nilang dawit dito sa flood control, sila lang ba talaga o meron pang mga iba pang mga personalities na kasabwat dito? So madalas na nababanggit ang pangalan ng dating House Speaker. So ngayon pa lang kumbaga umuusad yung parang yung investigasyon na kung saan pumupunta na yung direksyon sa kanya. So ang punto kasi dito, mahirap itanggi na na parang wala siyang parang role dito sa paglalakad ng mga agenda ng Pangulo dito sa budget, yung mga mismong dapat pondohan ng mga programa. So parang mahirap paniwalaan, mahirap parang ma-convince yung mga tao na kung saan yung mismong Speaker of the House, siya yung isa sa mga taong nakakaalam talaga kung ano yung magiging direksyon ng usapan, lalong-lalo na sa bawat step na dinadaanan ng mga batas. Okay, Prof, thank you ha. Maraming Okay. salamat, Prof, sa Nagigets nyo yung pinakapunot dulo, malabo na hindi daw involved. Kasi talagang yung influence ng isang speaker, sabi nga sa Congress, sa House, walang gumagalaw dyan ng hindi aprobado ng speaker. Yes, maybe he's not part of the BICAM, he's not part of the small committee, but again, the representation of Zaldico is there. So kung ano man ang gawin ni Zaldico dyan, imposible na walang basbas ito ni Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez. Yan po ay napaka-imposible. Ayan po ay hindi na pwedeng itanggi. Yan po isang malaking katarantaduhan po kung sasabihin nilang walang part si Speaker. Kaya nga kung mapapansin ninyo, ang tindi ng sinasabi ni Speaker doon sa kanyang speech, di ba? Marami akong alam. Totoo. Marami ka talagang alam. Ikaw ang dating speaker, ikaw talaga ang napapag-utusan ng Malacanang at ang inuutusan mo naman si Zaldico. Talagang alam na alam mo. Alam mo, may napanood nga ako sabi nung isang isang driver. Kasi sabi, wala daw sistema yung pagbibigay ng ayuda, sabi niya. Tinatanong ko siya, gulo-gulo, di ba?
As in, ang haba-haba ng pila, minsan singitan. So sinasabi niya, walang sistema ang pagbibigay ng ayuda ng gobyerno, pero may sistema sila ng pagnanakaw. Totoo. Hindi ko alam kung bakit ganun ang nangyayari, pero tama siya sa sinabi niya eh. Talagang walang sistema sa pagbibigay ng ayuda, pero very systematic yung nangyaring nakawan. That it is impossible for one person to do it. Tama si Romualdez. Tama siya dun. Kasama dyan, yung si Zaldico, siya, at si Bongbong Marcos. Di ba? So, ibig sabihin, no, na talaga nga namang totoo. Totoo yung ganyang klaseng pahayag. Di ba? Tayo talaga ang masasabi nating systematic corruption na nangyari. Hindi pa pwedeng ano. Ito, pakinggan din natin ito namang isang political analyst naman. Pinasag na ang katahimikan ni dating Speaker Martin Romualdez. Di ko alam kung narinig niyo po ang kanyang paliwanag dahil parang hindi yata pinagbigyan na siya'y makaalis tapos marami siyang mga sinabi. Ano ang nararamdaman niyo po? Possible na nakikita ninyo sa nararamdaman ng dating speaker, siya ba ay tila nilalaglag na o ilalaglag na kaya't ganito ang kanyang mga naging pahayag? Well, una sa lahat nakakapagtaka at we have to give credit din sa ating ombudsman Boying Remulla. Maraming talagang tingin ko isa ako dun sa mga nagulat dun sa pagpapasya niya na talagang kahit papaano talagang umiiral pa rin din at meron talagang partiality na nakakaasa yung taong bayan na ginagawa ng ombudsman ang kanyang trabaho bilang pagiging impartial. Kasi ako nagulat na hindi pinayagan o merong ibang approach ang ombudsman na hindi pagpayag o hindi pag-aalaw, bagamat inalaw siya ng House of Representatives pero hindi siya inaalaw ng ombudsman na makaalis at makaliban ng bansa para magpa-check up sa Singapore. Pero ang gusto ko sanang bigyan ng tuon ng pansin dito, parang nakakapagtaka na all of a sudden na nung nahuli si former Representative Zaldico, biglang yung pattern na magpa-check up sa ibang bansa ang naging direksyon ni former Speaker Martin Romualdez. Pwede nating sabihin na coincidence lang ba siya? Pero anong sumunod na naging aksyon niya ay biglang binasag niya ang kanyang katahimikan. Di umano dun sa pahayag niya nang magsalita siya tungkol sa usapin ng flood control issue na tingin ko long overdue na dapat matagal na siyang nagbigay ng pahayag patungkol dito. Kita niyo yung mga political analyst, yung mga totoong political analyst Wag yung mga katulad nila Haydarian, mga katulad nila, sino ba to? Si Bungi. Wag yung mga ganun. Yung tunay na political analyst, isa lang ang talaga sinasabi, bakit ngayon ka lang? Bakit medyo, overdue na ika nga. Alam niyo kung bakit? Simple lang naman po yan eh. Noong una kasi hindi siya ang pinupuntirya ni Marcos. Si Marcos dandaan ninyo wag natin kakalimutan to. Ipasok natin to sa ating kokote. Si Marcos ang pumunan nito. Sona, siya talagang nauna, sabi niya. Siya, hindi yung mahiya naman kayo Hindi yun ang una. Ang unang-una talaga, yung sinabi niyang may natapos tayong 5,500 na flood control project. Yan ang tunay na nauna. Kaya tama si Auntie Claire na sinasabi niya na nauna daw si Marcos. Oo, siya unang nagyabang na merong 5,500 na flood control project. Napahiya siya kinabukasan dahil bumaha at lintik nga naman. Kahit yung mga dating hindi bumabaha, bumaha na. So siya may kagagawa nitong mga pangyayari na ito. Ito pa ang matindi nito Isipin nyo na mabuti ito. After 1 year, biglang sinabi niya mahiya naman kayo. Anong ginawa ng mga congressman? Nagpalakpakan. Bakit?
Ngayon ko lang naiintindihan kung ba't sila nagpalakpakan eh. Siguro sinasabi nila, akala mo akala mo kami yung tatamaan nito. Ikaw ang tatamaan nito, animal ka. Siguro yun ang mga nasa isip ng mga nandun. Ikaw rin naman ang pumipirma. Alam mo, eto feeling ko eh. Magaling itong mga congressman natin eh. Kasi tandaan nito mga veterano magnanakaw na ito mga animal na to eh. Veterano magnanakaw na ito mga ito. So sabi nila, sige, mahiya pala kami ha. Ikaw din ang tatamaan. Ikaw ang nag-propose. Sa'yo rin ang ending, pipirmahan mo din. Baka nasa isip ni Marcos, akala nyo, nalamangan nyo ako sa palakpak ninyo ha. Animal kayo, kung kayo veterano, mas veteranong pamilya ko sa pagnanakaw. Baka ganun ang nasa isip. Di ko sinasabing totoo yun ha. Baka ganun ang nasa isip niya. Kala nyo, veterano na kayo magnakaw ha. Relax. PhD ho kami, mga Marcos. Tapos, nung nagkalaglagan na, sabi niya, alam ko na mangyayari to, sisisihin kami. Sige, huwag kayo mag-alala, ilalaglag namin si Romualdez. Ngayon, nung una kasi wala walang pumupuntirya kay Romualdez. Takot. Ang isang tao lang ang maaaring magturo kay Romualdez. Na all along, akala ni Romualdez, hindi gagawin. Sino ito? Walang iba kung hindi yung pinsan niyang si Marcos. All along, akala niya, matibay kami nito. Hindi ako ilalaglag nito. Kaya kami nito. Sasaluin kami nito pag nagkagipitan. Bigla niyang naramdaman na inuunti-unti siya. To the point na nung parating na napapabalita na si Zaldico na iuwi dito at malamang sa malamang siya ituturo doon. Alam naman niya yun. Di ba? Biglang nagpaalam. Biglang pumasok si Bida-Bida. Si Remulla, sabi niya, hindi kami papayag. Hindi ko alam kung alam ba ni Marcos na yun ang sasabihin ni Remulla. Basta nagsalita si Mura, hindi kami papayag. Ayun na, pumantig na ang tenga ng hari ng Pilipinas. Alam mo kung ano nangyayari dito mga kababayan? Ego. Pare-pareho silang may pride. Ang tindi ng pride nila. Sino ba ang hari? Si Remulla ba? O ang Romualdez? Yun ang totoo eh. Naglalaban sila kung sino ba ang hari sa bansang ito. Kasi kung maalala nyo, may mga napapabalitang ang nagpapatakbo ng gobyerno hindi naman si Marcos. Ang nagpapatakbo ng gobyerno walang iba kung hindi si Remulla. Diba? Ang mga Remulla ang nagpapatakbo ng gobyerno. Yung kapatid niya na si John Vica at saka siya bilang ombudsman. Akala nila sila nagpapatakbo ng yan ang bali-balita. Remulla. Pero siyempre, hindi papayag naman yung pinsan na si Romualdez. 'Di ba? Una, kung papansinin ninyo, 'di ba, nag-resignation si Romualdez. Feeling ko pinwersa siya ng ni Marcos na mag-resign ka na para medyo manahimik yung issue. Baka sabihin wala tayong ginagawa. Nung nag-resign siya, nanahimik ba? Hindi. Etong si Remulla, tuloy-tuloy sa power trip niya. Okay. Kami nang bahala sa'yo. Didemanda ka namin. Sama-sama kayo. Ayan, nagmagaling si Remulla. Nabuisit niya yung si Romualdez. Sabi niya, lintik ka ha. Sige. Pipitikin ko ngayon yung aking pinsan na presidente. Siya ang tatamaan. Daldal ka pa. Sige, daldal ka pa. Nagkamali. Sa totoo lang, nagkamali din ng lagay si Marcos dito kay Romualdez. Kay Remulla sa ombudsman. Kasi remember, ang ombudsman, hindi mo matatanggal yan. Kahit magpalit ng presidente, mananatili yan hanggang buong termino niya. Unless, ma-impeach siya. Impeachable po kasi ang ombudsman So, fixed term niya kahit magpalit ng presidente. So, wala na siya ngayong pananagutan sa presidente. Yung kapatid na si John Vica, pero siya, wala na. Wala na ho siyang pananagutan sa presidente. So, pwede niyang sagasaan kung ano man yung pinoproteksyonan ni Marcos. Na ngayon, ang dumadating si Remulla, si Romualdez. So, si Romualdez ngayon, ganun iniipit yun na ako, magpaparinig na ako. Nagparinig siya ngayon. At sinasabi niya, sino ba ang nagpipirma? Sino ba nag-i-implement ng budget? Kanino ba nanggaling ang budget?
executive. Di ba? Kaya nga, tama yung mga analyzation ng political analyst na bakit ngayon lang. Kung kailan ka ginipit, kung kailan lumalabas yung pangalan mo tsaka ka nagsalita. Ibig sabihin nito, this is not out of concern or this is not para sa bayan, ngunit ito'y para sa sarili mo. You're trying to save yourself from this issue. Yun ang ginagawa mo ngayon, Romualdez. Sinisave mo lang yung puwet. Kasi tatamaan ka na talaga, nilaglag ka na sa bangka eh. Diretsong mismong sa kanya na talagang inaasahan ng taong bayan na ano ba talaga, may kinalaman ba siya, ano yung mga resibo o ano yung mga pupwedeng magbigay daan para talagang sabihin niya na yung kiniklaim niya ay siya ay inosente o wala man lamang na kinalaman pagdating dito sa usaping ito na talaga namang buwan nang nakalilipas pero hindi matuldukan at talagang ito nakikita na natin ngayon na turn of events na talagang siguro nilalayo ng Diyos na tulungan tayo at talagang may patnubay na ang Poong May Kapal na talagang mapanagot kung sino man yung dapat mapanagot pagdating dito sa usaping ito. Pero dito kung babasahin natin, no, at pakikinggan natin yung kanyang nabanggit, parang meron siyang alam eh. Kumbaga parang sige, gipitin niyo pa ako at handa kong ilahad kung ayaw niyo sa usaping legal, kung sa court of public opinion, meron din akong ilalabas. Parang ganun eh. Bakit pa pinipigil pa? So ibig sabihin, may something. Meron po talaga at saka kung titignan natin, ayan na eh, parang yung sa akin ang mag-iisip ka is the pattern. So ano ba to? Dahil ba sa pagkakahuli ni Representative Saldico biglang all of a sudden nagbigay siya ng ganyang pahayag. Maaari niya itong gawin at ginawa matagal na. Pero doon sa tema ng kanyang mga pahayag, mukhang meron din siyang nalalaman at tingin ko imposibleng wala siyang nalalaman kasi tandaan natin pagdating sa huli ang nag-a-approve ng budget at ang nag-a-approve ng lahat ng ito ay ang speaker at ang counterpart niyang Senate President. So ako dalawang bagay lang yan. Talaga bang wala siyang alam o maaaring talagang hindi niya lamang nalaman dahil usapin ito ng kawalan talaga ng alam o issue ng competence which tingin ko hindi naman pagdating dun sa ikalawa kong argumento. So talagang kaabang-abang kung ano pa yung mga lalabas na pahayag at pasabog. Lalo na't eto na nandirito na ngayon na matter of time. Ako ang nakikita ko, Sir Admar, na sana all efforts na mapabalik talaga dito si former Representative Saldico kasi naniniwala ako na siya talaga yung susi dito eh. At ang katulad nga ng sinabi ko kung yung bang statement niya na binitawan niya doon sa kanyang mga pahayag dati ay tutungtungan niya at maninindigan siya dito at hindi pagbalik niya dito parang mag-iiba yung hangin. So yun ang kailangan nating abangan patungkol dito. Opo, para bang hindi nagtutugma kasi ang kanyang paliwanag from April 20 which is ngayon ay April 21 hanggang Mayo 4 ata no ay magpapa-angioplasty surgery siya. Tapos naglabas siya ng video. Tumutugma ba na merong kailangan ganun sa kanya or kung babasahin mo yung mga komento, nako, baka hindi nababalik yan sa Pilipinas kapag nakalabas. Tapos natunugan ng siguro, sabi naman ibang netizen, baka natunugan ng ibang mga kasabot. Kaya wag payagang makaalis. Of course, karapatan niya, preferensya niya, meron siyang resources kung nais niyang gawin ng procedure na yun doon sa ibang bansa, niya yun, karapatan niya yun. Pero hindi itong procedure naman na to, Sir Admar, sa pagkakaalam ko hindi naman na rin din magpapahuli ang ating bansa at marami nang mahuhusay na doktor at ospital dito po sa atin sa Pilipinas. Pero surprisingly, yung pattern nga na bakit gano'n na parang
mahaba kasi ang pagkakaalam ko kapag natapos yung procedure niyan kung talagang may need na magpahinga isang linggo pwede ka na ulit na makabalik kasi parang walang nangyari sa iyang pagka natanggal na yung bara assuming na yung dahilan niya talaga pero yon pahayag ni Ombudsman Boying Remulla talagang parang bakit ganun yung pattern na nakikita natin na kapag merong mapapanagot para maiwasan na maging Zaldico issue ulit ito na ito na parang parating yung isa, aalis naman yung isang idinadawit din. So ako mahalaga na talagang magandang move at saka talagang ako talagang dapat na tamang naging desisyon ng ombudsman na hindi payagan ang pagpapaalis. Pero kung babasahin natin between the lines, kasi nabanggit niya yung mga mga pangalan, kung sino nga ba, saan ba dadaan, paano ba kumikilos ang pagbabudget hanggang sa pag-i-implement ng budget. Pero parang maano mo na parang kung i-analisa mo, parang ang sinasabi ay hindi lang ako yung dapat na pansinin dyan. Dapat meron din dyan sa executive. Meron din dito sa legislative. Marami namang mga nag-aano dyan. Di ba? Parang ganun po, Prof. Yun din yung basa mo. Tingin ko, ang basa ko din, Sir Admar, calibrated muna yung kanyang mga pahayag kanina. At tingin ko kapag mas lulmalim pa ito, mapipwersa siya na mas magsalita pa at maglabas na ng resibo at ilahad na ang kanyang nalalaman. So kung meron man, tingin ko at sa aking pananaw lamang, ang susi dito na unang-una si Zaldico. Pero ang tingin kong importanteng personalidad dito na talagang nakakaalam din ng nangyari ay of course si former Speaker Martin Romualdez at Senate President back then, Chis Escudero, kasi the bucket stops sa kanila sapagkat silang nag-a-approve. So, counterpart ng dalawang yan. I will suspend judgment kung, of course, on the other hand, kung mayroon bang iba pang dawit o may galing ba dyan sa Malacanang. Pero the bucket stops from both leadership ng House of Representatives at saka Senate. Pero yun nga pag tinitignan mo yung kanyang pronouncement, very calibrated, tingin ko kapag mas lumalim pa, maaaring mapuwersa siya na maglabas ng resibo at talagang ilahad na kung ano yung kanyang nalalaman. Pero ako Alam mo, ito yung magandang sinasabi nitong political analyst. Napakatama ho ng kanyang sinasabi na dapat po talagang makauwi si Zaldico para malaman natin yung totoo. Ako, ang punto ko naman dito, medyo delikado yan. Hindi natin alam kung ano magiging ex-deal nila pag uwi dito. Baka mamaya pagdating dito bumaligtad dahil no choice, di ba? No choice siya kung hindi pilitin, bantaan, di ba? Ako, may nag-suggest na pwede naman kasing kahit doon, naka-detain. Pero sabi nga ni Spokes Roque, hindi naman daw totoo. Kahit sana payagan na ng Blue Ribbon Committee na siya ho ay mag-online. Di ba? Hindi ko nga maintindihan bakit ayaw payagan na online na lang yung kanyang testimony. Tanungin siya online. Para sa safety din ng tao at mas malaya siyang makapagsalita. Kasi alam mo, totoo talaga na ang isang tao pagka nasa ibang bansa lumalakas sa loob niyan. Kasi alam niya safety siya. Pero pag pinauwi mo yan dito, baka ikulong lang yan, ipitin sa kulungan, at maging madriaga yan. Baka biglang ituro na si Pangulong Duterte sa corruption sa 2025 budget, di ba? Ang taong nagigipit, sa bakla kumakapit. Hindi, mali. Ang taong nagigipit, kung saan-saan na lang kumakapit yan. Di ba? Kaya mga kababayan, ingatan po natin. Ingatan po natin na sana, kahit nandyan siya sa ibang bansa, payagan siya mag-testify sa Blue Ribbon Committee. Pwede naman po yun. Ito si Lacson halatang may tinatago sa bagay.